Hi mga kamaumat! So, ito na naman po tayo para sa isa na namang discussion na pwede nyong magamit kung medyo naguguluhan tayo sa lesson natin sa klase. So, pwede natin tong balik-balikan. Okay. So, ngayon, ang tatalakayin natin is about one kind of graph which is histogram. So, ano nga ba ang histogram? Ano ang pagkakaiba nito sa iba't ibang graph na ginagamit natin sa statistics? So, isa ito sa graph na pwede natin gamitin to represent or to show the data that you have gathered in statistics. Alright. So, before we proceed, so para magawa mo ang histogram, ano ba muna ang mga dapat na meron ka o kailangan hawak mo o dapat yun ang meron ka para magawa mo yung histogram. So, una, dapat meron kang data. So, histogram is not possible kapag wala kang data. How will you graph if you do not have the data? Okay. And another, you have to prepare your frequency table. So, after you gather your data, form your frequency table, gagawin mo yung frequency table para mas madali mong makita yung differences, yung bilang ng bawat variable. Okay. So, again, ulitin ko. Para magawa mo ang histogram, dapat meron kang data and frequency table. So, meron ka lang nitong dalawa na to. You can come up with a histogram. Okay. So, ano nga ba ang histogram? So, a histogram is a bar graph that shows the frequency data occur within the certain interval. So, actually, ang histogram, it is a kind of bar graph. Kumbaga, parang anak siya ni bar graph. So, this is a kind of bar graph. Yun nga, syempre, kung under lang siya ni bar graph, hindi siya kagaya ni bar graph. May pagkakahawig. Okay? Kaya nga sabi dito, ang histogram is a bar graph. Ang histogram daw ay bar graph, but not actually the same. Not exactly the same. Okay? Meron lang pagkakahawig. Okay. One more thing, in a histogram, the bars are always vertical. So, pag sinabi nating vertical, lagi siyang tayo. Ang graph natin o yung bars na nabubuo natin, dapat pag ginraph natin siya, pag in-illustrate natin siya, it must be always vertical. Hindi tayo pwedeng mag-horizontal kasi ang horizontal pwede lang siya if you are doing a bar graph. Okay? So, kapag histogram, it's always vertical. Always remember that. Ang bar graph, dun tayo pwedeng horizontal. So, you have your choices kung paano mo siya i-represent, anong position. But, sa bar graph lang yun. When you are using histogram, it's always vertical. Now, the width of each bar is based upon the size of the interval it represents. So, syempre, yung laki ng ating bar ay depende kung gaano karami yung data mo doon sa variable na yon. And, there are no gaps between adjacent bars. So, kagaya nga yang na itong nakikita natin, ito, yung nasa baba. Ayan, di ba hiwa-hiwalay sila kanina? Hindi pwedeng ganyan. Dapat dikit-dikit sila. So, hindi pwedeng may gaps. Ayan, sabi nga dito, no gaps. Dapat yan ang i-observe natin kapag histogram ang ginagawa nating graph. Okay? So, again, histogram, there must be no gaps. And it must always be vertical. Okay. So, let's have now the process of doing histogram. Paano nga ba ginagawa ang histogram? So, sabi ko nga kanina, dapat may data ka muna. So, let's have an example. So, here are the ages
of grade 7 students as of February 19, 2020. So, ito yung mga ages ng mga bata na nakalap ko. So, this is just an example. So, kung mapapansin nyo, meron na akong data. So, ito yung tinatawag nating data. So, pwede na akong gumawa ng histogram. So, susunod, dapat meron akong frequency table. Okay? Bakit kailangan natin ng frequency table? So, ayan ang data natin. Bakit kailangan natin ng frequency table? Para mas madali mong makita yung difference ng bawat ages. Kung ilan ang lamang ni ganito sa ganito, anong mas marami, anong mas konti, mas madali mo rin siyang magagraph. Hindi kagaya kapag ganyang nakakalat lang siya, mas mahirap. Okay? Mas matrabaho kapag nagkamali ka. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng frequency table. Okay? So, since table siya, you must have the table. Okay? So, it's up to you kung paano mo siya gagawin. So, ako, nilagay ko ang age. Age is our variable. So, since ang ages natin ay naglalaro from 11 to 15, so, ang age na nakalagay sa akin ay meron akong 11, 12, 13, 14, 15. Wala naman tayong 16, wala tayong 10. Okay. And then that tally, pag sinabi nating tally, ito yung gumagawa tayo ng sticks. Okay? So, yung sticks na yon ang magiging palatandaan natin para mas madali natin siyang mabilang. Huwag kayo kagad mag-proceed sa frequency. Mas madaling magbilang ng frequency kapag natali mo siya. Okay? Mas madoble ang trabaho kapag nagmamadali ka, kinuha mo kagad yung frequency, tapos may nakaligtaan kang bilangin, uulit ka ng uulit. So, I advise you, kapag gumagawa tayo ng frequency table, you must have the tally first, bago yung frequency. Okay, so let's do the tally. So, paano ba gagawin natin? So, age 14 ang nauuna. Okay, so meron tayong age 14. So, you tally 14. So, ayan. Siyempre, ika-cancel mo na siya. And then, mark one stick. Okay? So, i-cancel mo yung 14 kasi nailagay mo na siya sa tally. Next, 15. So, maglalagay tayo ng tally sa 15. Next is 12. So, punta tayo sa 12. Another 12. 13. Ayan si 13. 12. So, kapag nagtatali tayo, gumagawa tayo ng tally, huwag nating kalimutan na i-cross out yung data na natali nyo na. Para nang sa ganun, naka-counter check nyo, ay, nalagay ko na to sa tally kasi na-cross out ko na. So, yun ang huwag nating kakalimutan. Okay, next, we have 11. And then, so, hindi na natin iisa-isahin. Ayan na siya. So, ito na yung resulta. Now, kung mapapansin nyo, pagdating sa pang-5, na gumagawa ako ng box. So, 1, 2, 3, 4, box. 1, 2, 3, 4, box. So, it is illustrated by 5. Bakit? Para mas madali natin siyang mabilang. So, kagaya niyan, since bawat boxes ay merong 5 tally, so, madali natin siyang mabibilang. So, sa age 11, meron tayong 5, 10. So, that is 10. For age 12, we have 5, 10, 15, 16. For age 13, we have 5, 10. For age 14, we have 1, 2, 3. And for age 15, we only have 1. Okay. Now, so we are ready with our frequency table. So, here's the result. Now, let's do the histogram. Okay. So, dapat alam muna natin ano-ano ba yung makikita natin sa histogram. Since meron na tayong data,
Meron na tayong frequency table. So, ang gagawin na natin ay histogram. Okay. So, hindi tayo basta-basta mag-graph. Dapat alam mo kung saan mo ilalagay yung age and alam mo kung saan mo ilalagay yung frequency. Okay. So, kilalanin muna natin si histogram. Paano ba siya ginagawa? So, here's your data. If this is your histogram, saan ba ipupwesto ang frequency? Saan mo ipupwesto yung ages? Okay, so dapat tama ang pwesto natin dyan. Since hindi tayo pwedeng horizontal sa paggawa ng histogram, hindi mo pwedeng ilagay ang frequency dito sa baba. Okay? So, since hindi siya pwedeng horizontal, dapat ang ages mo ang ilalagay mo sa baba. Dito, sa left side, dito mo dapat ilagay ang frequency. Kasi kung dito mo ilalagay ang frequency, at dito mo ilalagay ang ages, ang graph mo magiging horizontal. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, a histogram must always be graphed vertically. Hindi siya pwedeng horizontally. Alright? So, ang frequency natin, it must be placed on the left side, while your variable, which is your ages, must be placed below. Para ang graph natin is vertical. Okay, let's do the graph. So, here's your data. So, pwede mo nang alisin yung tally. Kahit na yan na lang. This is the important data since na-double check mo naman dun sa tally na, by the way, bago ka mag-proceed sa graph, do not forget to double check. Kung mas maganda, i-triple check mo pa para mas makita natin kung tama ang bilang ng data. Now, how will you check? Kung tama ang bilang ng data. Have your frequency total. I-total ang frequency since we have 10, 16, 10, 3, and 1. So, what is the total? 40. Okay. So, our data is 40. So, the total number of frequency is 40. So, dapat tugma siya doon sa bilang ng data na ipinakita ko kanina. So, kanina, kung babalikan natin, 40 students yon. So, since this is 40, ibig sabihin, nakuha natin yung tamang frequency. Okay, let's do the graph. So, since we are making histogram, you have to prepare your table. Okay? So, I advise you na mas okay kung meron siyang mga lines na grid lines para mas madali tayong makapag-graph. Kasi kung wala siyang lines, mas mahirap. Tansya-tansya lang tayo, di ba? So, to make it more accurate, you have to put some grid lines para mas naka-align siya dun sa exact frequency niya. Okay, so let us place the ages and the frequency. So, yung frequency natin, I have here 0 to 18. Now, ang paglagay ng frequency depende sa bilang ng data. Halimbawa, so since ang pinakamataas ko naman dito ay 16, I can have my data listed by 2s. Pwede ako mag 0, 2, 4, 6, up to 18. Kasi mababa lang naman yung data ko. But, halimbawa, ang data mo, ang pinakamataas mo ay 100. Hindi ka pwede mag 0, 2, 4, 6 kasi ang data mo, ang pinakamataas ay 100. Ang highest frequency mo ay 100. So, kung mag by 2s ka, at ang highest frequency mo ay 100, sobrang taas niyan. Hindi mo naman magagamit yung ibang frequency dyan. 'Di ba? Lalo na kung malaki ang gap. Ang highest frequency mo ay 100 and then ang sumunod na ay nasa 35, ang layo nun. So, pwede kang mag by 5,
Pwede rin naman by 10. Pero mga ganun lang, wag naman masyadong malayo ang gap. So, since ito, 16 lang naman ang highest frequency ko, pwede ako mag by 2. Hindi masyadong mataas ang table ko. Pero kung if your data or highest frequency is too high, then you have to decide kung anong number ang gagamitin mo sa frequency. Interval rather. Okay? So, kung gano'n na siguro kataas, you can make use of 5 or 10, but that's possible. Alright. So, for the ages, I have to place my ages below since para ma-graph natin siya vertically. Now, ilalagay natin ang data, variable rather. So, we have 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so you have to place your ages below. So, I have here 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so since 15 lang naman ng age, hanggang 15 lang naman ang ages natin. Alright, let's do the graph. So, from age 11, here's your age 11. The total frequency for 11 is 10. So, since 2, 4, 6, 8, 10, ito ang 10 natin. So, dapat hanggang dyan ang graph mo. Alright? Next, I have here age 12. So, ang age 12 natin ay 16. So, since ito yung 16 natin, so dapat hanggang dyan ang graph. Okay. Now, you can make use of different colors para makita yung graph ng bawat isa. So, mas maganda na iba-ibang kulay ang gamitin natin para makita nyo yung differences, yung pagkakaiba, yung lamang ng bawat isa. Okay. Yung bilang. Age 13, we have 10. So, 2, this is your 10. So, graph. And then for 14, that is 3. Now, I do not have 3. Okay. So, since this is skip counting by 2, so we have, diba, 0, 2, 4. So, asan kaya ang 3 natin? So, it's between 2 and 4. So, ibig sabihin dito siya. So, ayan siya. Gitna siya ni 2 and 4. So, dapat nandyan ang graph natin. Let's see. Alright. Next. And then for 15, we have 1. Kagaya nito, wala ring 1. So, 1 is between 0 and 2. So, dito siya sa gitna. So, let us do the graph. Alright. Okay. So, this is an example of histogram. What we did is a kind of graph in statistics, and that is histogram. So, I hope you learned something. Thank you. So, please do not forget to press the bell button, press like, and subscribe to WowMath. I hope natuto kayo at panoorin nyo pang iba naming video.